Ano ba to? Streamer mode. What's that? I'm making egg salad. Egg. Gonna make something. Egg. Yo, lemon. Wait. I'm just gonna make egg salad. Kakainin ko. Sa akin lang to. For later. For me. Haven't been here for a Welcome back. Nagawa ako ng egg salad. Kakain tayo. Di pa ako kumakain ng lunch. Isa na yung turtle. Ano yung turtle? Where's turtle? Wait lang. Natin. Nandito lang yun eh. Nawawala siya. Eto. Pwede na sa gin. Todo! I'm here, guys. What the heck? Wait lang. Aristotle ka, hindi ka turtle. Ayan na. Yo, PJ59. Okay. Ayan na. So, yung avatar. Sorry. Hello, anong gawa ko? Gagawa ko egg salad. Kakain ako ng itlog. Ang init na ito. Ang init ng itlog. I'm shaking the eggs. I'm shaking the egg. Mainit itlog. Ha? Aray! Paso ako. Aray! Ganyan ang pagbalat ng itlog. I-shake nyo lang sa baso. Later, to. What you gonna do with the cucumber? I'm gonna put cucumber in the egg. With egg. Inside the egg. Within the eggs. Mangoes. Wala akong mango. Wait lang. Tinatanggal ko lang yung mga shell. Kasi ayoko naman na may shell yung itlog ko. Cucumber and egg. Suspicious. Anong gagawin mo? Egg salad. Kakainin ko. Itlog. Bakit? Itlog, cucumber. Ito. Lagyan natin ito. Kalamansi, onion, parsley, mayo, mustard. Nice. Egg cumbers. Yo, Casteria! What's up? Kasi ayoko may shell itlog ko. Ayan, shaking eggs on stream! Diba? 3 pala itlog ko, mamarhaya. Ha? Marami itlog ko? Kung ito, 2 na itlog ko dito. Tapos sa meron pa akong ibang itlog. Yung iba boiled, tas yung iba fried egg. Nasa loob na yung itlog yung shell. Marhaya Crafts, Marhaya Cooks. Dagdag mo yung balat ng itlog para crunchy. Uy, ha? Makating itlog. Hindi naman, na to eh. Na-boil na. Napainitan na. Taga Makati pala. Nasaan ang mochi? Walang mochi. Itlog lang today. Bakit nagaganito yung ko? Extra flavor lang yung shell. Ayan na. Tapos lalagay natin dito. Mamaya ko na to ihihiwain. Unahin muna natin yung iba. Naugasan ko na naman na to eh. Yan. Extra. Nasa tray, tas yung isa nasa gulay. Ha? Nasa gulay yung itlog? Nasaan? Ito? Mayonnaise? Mochi salad ba to? Mochi salad, egg salad. O, di ba? Kita nyo ba? Magaling ako maghiwa. Kahit nakatingin ako sa chat, naghihiwa ako. Kaso may gloves ako, so nahihiwa yung gloves. Yan. Sayang protein din yung eggshells. Protein ba yun? Hindi ba minerals yun? Calcium? Eggnog. Eggnog kayo.
Sayang protein din yung eggshells. Nandito ba ang inyong bulilit bunso? Welcome, Trishi! Hi, bunso. Wow, hello, Ruben. Egg salad need. No, you! Anong recipe yan? Egg salad. Kasi di pa ako kumakain. Dapat gagawin ko ngayon fish fillet. Nakalimutan kong ito yung fish. Nakalimutan kong alisin sa freezer. Kaya, sama ko na lang kayo sa paggawa ko ng pagkain ko. Diba? Kakainin ko to ngayon. Ano ba yan? Anong lasa niyan? Masarap. Pag ako nagluto, masarap yan. Matik yan. Hindi mo na kailangan itanong Husel. Kasi, pag nahawakan niya ni Marhaya Crafts, grabe. Iba na ang ano. I mean, pag ginawa ni Marhaya Crafts pala, pasensya na. Egg fillet daw. 6 gram per protein ng egg. Ay, ganun ba? Ano yan? Spaghetti? Spaghetti? Egg spaghetti? Malapit na 8 PM. Wala pa kami nakakain, no? Ha? Kwek-kwek yan. Oh! Ayun yung kwek-kwek mo na kalbo. Kwek-kwek mong kalbo. Yan. Katakot. Ang katakot. Lasang pagkain yan. Pwede na, pwede na. Minsan, depende sa depende sa weather. Tinolang itlog masarap. Adobong itlog. Gumawa na talaga ako nun. Sibuyas pala, nakala mo itlog ko rin. Kaya pala sinasabi mo 3 itlog ko. 2 lang. Dito, ngayong stream na to, 2 lang yung itlog ko. Iluto mo na yung daydem na siopaw. Ha? Kailangan i-steam yun. Ba't nakahubad yung kwek-kwek? Kasi, yung asawa nung kwek-kwek, ancestor natin. Tapos, may nakausap siyang ahas. Kaso, mamaya, hindi na yan nakahubad yung kwek-kwek. Kasi, mahihiya na siya sa mga tao, mako-conscious na. Anong ginagawa mo, te? Gumagawa ko ng egg salad. Okay, te, gotta go. Have a nice rest of the stream. Hope you share the food. I will share the picture of the food. Masarap din po ba yung ginagawa? Depende. Like, wala akong masabi. Making burger. Hindi. I'm making egg salad. Yowoshi. Oh, sige, panindigan mo yan. Vegan. Not vegan. Vegan dito, vegan, diba? Kasi diba may we have egg. Salad? Egg salad. Ayan, egg. Egg! Pero mamaya pa. Ang nahiwa ko pa lang yung sibuyas. Dapat ganito nga pala maling ginagawa ko. Tapos yung hawak nung ganyan, no. Ay, shish. Coleslaw sunod. Kita nyo ba? Ganyan. Hawak. Tapos yung ibang fingers nandito, oh. Tapos nakaganon, claw. Homemade. In-order ko tong egg salad na to. Ako lang yung maghihiwa at yung magpe-prep. Lagyan mo din ng fish para mas masarap. Anong pambansang laro ng Pinas? Sa ngayon, Arnis na, diba? Dati, diba? Sipa. Masarap din po ba yung nagawa? Kanina mo pa yung tinatanong. Ang sagot lang dyan, wala akong masabi. Tapos nadiri pa rin hiwain. Ano yan? Kinilaw na egg. Kinilaw na egg! Wala nga lang akong Lalagyan ko actually siya ng yogurt. Chef Yarn. Daliri pa rin hiwain. Masarap yan, may nyug. Palitaw. Egg salad. Yung nasa palanggana pako ba yun? Anong pako? Ha? Parsley. Yun. Dapat ilabas mo rin yung isda para extra mo na iluluto. Ayaw ko. Kakainin ko na nga to diretso eh. Ito, to, red onion na maliit. Para gusto ko ng masarap rin yun. Masarap to eh. Yung una kasi white onion, yung iniwa ko. Ba yun, ang hirap maghiwa pag may plastic. Yung kamay. Sino pumatay kay Coke Crunch? Serial killer. Okay! Itlog ng manok ko yan. Itlog to ng pugo na extra large. Yay. Cooking pancake na naman with pechay. Ha? Pancake na may pechay? Ano na yun? Pizza. Pechay. De, egg salad, tas parsley yan. Baby size. Anong baby size? Yung ko? Ito? Oo, kasi ako lang kakain nito. Yo Baylorix Noctier.
May gulay kasi na pako. Ah! Sorry, ngayon ko lang na-gets, lol. Lol, lol, lol. Oo nga pala, mayroon nga palang pako na gulay. Nakalimutan ko. Kasi hindi kami nun kumakain, pero isang beses nakakain na ako nun ng pako. Parsley yan, parsley. Kala ko naman yung pako na may martilyo. Yehey. Ilan calories? Ay, hindi ko alam. Tagal pa ba yan? Nagugutom na kami. Ha? Ako lang kakain nito. Diet muna kayo. Kasi gabi naman, hindi nyo kailangang kumain, di ba? Ano lulutuin mo? Bread na may palaman pechay? Ha? Egg salad nga to. Egg salad. Ayun yung itlog. Wait, unahin na muna natin itlog. Naiyak ako sa sibuyas. Dapat dapat soft-boiled egg. Kaso naiwanan ko sa kawali. Nakalimutan ko, nagluluto pala ako ng itlog. Masarap na yan palaman sa pandesal. Naiyak ako sa sibuyas. Ate, tito, lola, ano ginto mo? Ha? Hello, Noah. For a moment, I thought it was matcha. This one? Parsley, akala ko fern. Fern! Iuulam mo! Nakakain ba yung fern? Gutom na ako. Nagawa po ako ng egg salad. Kakainin ko to. Hingi gutom na. Ano yan? Egg salad. So, ang ginagawa, yan, tinatanggal muna yung yung yolk para ika-crush natin yung yolk, kasi hiwain natin yung yung white egg. White, mas sarap sa pulutan. Rough boiled egg. Yung kulay pink na, meron sa ref. Wala. Kulay na yun, diba? Red violet. Binibenta namin. Yun. Masarap yan balot sa egg salad. Balot sa egg salad? Kinain ng cucumber. Mamaya. Ano yan? Egg salad. Ayan, nahiwain ko na yung itlog. Chopping eggs on stream! Sauce. It's okay. At least it's my egg, not your egg. Craving mo, te. Ano craving mo, te? Lagyan mo ng itlog na maalat. Hindi ko lalagyan ng itlog na maalat. Baka lagyan ko ng cheese. Pero mayroon ako dong binili cream cheese kanina sa Dali. Sabi ko, ilagay ko kaya to. Diba? Mas masarap sa bagoong sa egg salad. Kapag kinain mo yung egg salad, kinukumbay mo ng suka na maangang. Hindi ko lalagyan to ng suka. Lalagyan ko ng yogurt. Tsaka mayo. May yogurt kasi akong ginawa. Ako mismo yung gumawa ng yogurt. Parmesan. Wow! Special. Wait, ika-crush natin to. Diba? Itlog na maalat. Hindi. Normal lang to na egg. Ika-crush natin yung yolk. Diba? Ano po yan? QP mayo. Oo, QP mayo. Walang suka. Hindi ko lalagyan ng suka kasi lalagyan kong yogurt. Para konti lang yung mayo na ilagay ko. May ginawa akong yogurt eh. Kailang kagagawa ng chicken alfredo pasta. Tuwing ko yung ginagawa eh. Tuwing Pasko. Buti kumakain ka ngayon, hindi ako magugutom. Kumakain ako ngayon. Ay, ganun ba? Sayang. Di mo ba lalagyan ng salad dressing? Hindi. Ayan, meron akong mayo tsaka mustard. Tapos lalagyan ko nito. Tanggalan mo. Huli na ba to? Huli ko na to ilalagay. Ano ba yung pwede natin gawin dito? Wala, may malaki. Isang mahaba, But yogurt. Kasi wala lang. Na-inspire ako sa isang recipe. Gumamit siya ng yogurt. Masarap yung egg salad na may bagong at alamang tapos pare sa kanin. Sayang, ay hindi ako kumakain ng bagoong kasi mataas sa purine yun eh. While watching the stream, nagugutom ng mga viewers mo. Yung may naghihingalo sa palitan na daw siya. Hoy! Igaganyan mo lang yung mayo kasi babaliktad mo para bumaba siya. Gawa ka ng Bicol Express. Bicol Express? On stream? Gusto ko gumawa ng chicken Bicol Express. Favorite ko chicken eh. Ano yan? Masarap pag yogurt. Hindi ko alam. Ngayon ko palang titikman. Pero kasi, para konti lang mayonnaise, para mas healthy, diba? Wait, ito na nga lang unahin natin. Or sa dulo ba to ilalagay? Mauna ba yung dressing o ito? Hindi ko maisip. That's a thick cut of cucumber.
Ano yung cucumber sisig? What the? Cucumber sisig. Oh, cute kamay ko. Baka walang lasa yan. Wala nga masyadong lasa. Yung salt, wala akong salted. Di ako naglalagay ng salt. Pwede rin mochi salad, mochi lover here. Bicolana ka ba? Nakatayam ning diet. Nakaintindi man. Tanganing dai mapabakal sa Bicol. Mayaman, hindi. Gusto ko lang gumawa. Wala kasi ako maisip na yung i-stream ko kasi dapat yung fish fillet. Hindi ko na alis sa ano. Walang salt. Allergic ka ba sa flavor? Anong walang salt? Ayan o. May cheese. Maalat yung cheese. Pabakal. Pabakal. Iyo. Daing tao. Maghayat ka nga ni. What are you making? I'm making egg salad. Ay, meron pa pala nito. Nakalimutan ko. Pa-follow up sa table 3. Saglit! May nakalaban. Kala ko British kayo allergic sa seasoning. Nice. Dapat, oo, dapat kayo yung magsabi na masarap. Kasi, I mean, you have to be, ang tawag doon? Lulutuin mo. Nagagawa ako ng ano. So, may kalamansi pala. Wala palang suka pa, pero may kalamansi pala. Ngayon ko lang nakaalala. Saan po yellow basket to order? Order kayo neto. What the heck? Inaamag na, panis na pagdating sa inyo. Eat well, thank you. But kami hindi nga namin malasahan eh. Oh, pareho lang tayo. Kahit pa, nalagyan ng buto. Lagot, makakain ko yung buto. Ang pait-pait naman ito. Anyways, sa inyo na guys yung buto. Say ah. Buto ng kalamansi. Nasaan yung isang kalamansi? Walang yellow basket. Ba't puro green yan? Parsley yan. Madam miss you. Hello, Nichols. Welcome back. Di ba dapat tinidor yung gamit? Dapat tinidor nga wala yung tinidor ko. Naiwan ko. Ano, James? Ensalada. Ensaladang itlog. Nagpipiga lang tayo ng ano, ng kalamansi. Titikman ko kung okay na yung lasa. Nasaan na yung buto? Okay na nga yan. May grater. Ito. Lalagyan ko ng cheese. Di ko sure kung lalagyan ko ng cheese. Cute ng hands. Yes, IKR. Namiss ko yung mochi mo, madam, kahit last year pa yan. Nasira nga yung mochi ko eh. Naging bato. Natuyo. Vegetarian. Ang vegetarian. Itlog yan. Wait lang, tikman natin. Masilamon! Pagkainulag ko. Ang galing-galing ko. Ang sarap. Wait lang. Hindi na natin lalagyan siguro ng yogurt. Okay na to. Ba't po yung character pikit na pikit? Anong pikit ng pikit? Ipikit kasi ako ng pikit. Nagbiblink ako. Alangan namang di ako mag-blink. Asim. Hindi nga asim eh. Actually, itong mustard, hindi ko nga alam kung saan to gawa. Yan. Dagdagan pa natin. Nice! Nasaan yung isang kutsara? Oh, di ba dalawa kutsara ko? Ay, meron pa palang parsley. Ano ba yan? Anyways, mamaya na. Edible to, mustard. Why stop there? Add the yogurt para mas masarap. Sige na nga. Kukunin ko yung yogurt. Actually, gagawa rin ako ng yogurt na ano. Lalagyan ko ng frozen fruits. Ha. Papainggitin ko kayo lalo. Ang mustard ay gawa sa mustard seeds. Ano po ba yung niluluto nyo? Nagawa ako ng kakainin ko to. Ang tawag dito? Ano ba tong ginagawa ko? Naalala nyo ba? Egg salad. Ano po yan? Pagkain ng rabbit. Pagkain ng rabbit. Ang sarap. Mukhang masarap. Okay na to. Ayoko na hiwain. Tinatamad na ako maghiwa. Wala ko favorite color mo, green. Hindi. Favorite ko pastel color. Kahit anong kulay, basta pastel. Yan na.
Pagkain nata ng guinea pig yan, ha? Akala ko ba nawala ka at tumakas ka na sa cage mo? ILY. Joke lang. Can you do matcha? Matcha? I have matcha. Gusto niyo gumawa ko ng matcha? Pakipadala dito sa Munti. Nasa Munti rin ako eh. Nakakain ka ba? So ano? Ang sama. Sorry na, ILY. Sarap! Sarap. Wait lang, isa pa. Sarap! Okay na to, di ko nalalagyan ng yogurt. Sarap! Sarap! Yupi mayo. I cannot take cut of parsley. Pangkambing na. Kain. Sarap. Galing ko talaga. Yes, my dinner na siya. Oo, lunch ko to actually. But try it with yogurt. Sige. Ayun lang. Napaka-healthy. Ikaw ba talaga yan? Ako ba talaga yan? Gusto ko kumain nito eh. Yun lang. Kain pa. Narinig niyo yung uya ko? Harap. Wait lang, kukuha lang ako ng yogurt tsaka ng frozen fruits para lalo ko pa kayong painggitin. BRB? Behave. Wag mag-spam. Be respectful in chat. No profanities. BRB. Hindi matcha. Aray! Natisod pa ako! Kita niyo to? Frozen berries. Ako lang ba nasasarapan sa lettuce? Kasama niya may, favorite ko yun! Favorite ko yung lettuce. At cucumber. Yan. Ito yung nagawa ko. Dito ko na lang ilalagay yung yogurt. Nakalimutan ko kumuha ng mangkok na maganda. Nuggets. Wait lang. Lagyan ko pala to ng yogurt, diba? Tikman nga natin. Ang dami. Wait lang. Oh my gosh, ano kaya lasa nito? Tama lang kasi hindi ko nilagyan ng masyadong maraming kalamansi. 90% greens, 10% lit egg. Ang sarap rin pala nung sibuyas. Wait lang, tikman nga natin. Wow! What the heck? Ang sarap! Mas creamy! Tsaka, hindi angat yung lasa ng yogurt. Pero may konting asim. Sarap! Ang galing ko talaga. Ay, may nakalimutan pa pala tayo. Right choice, oo. Pepper. Ay, ang dami ko nalagay. Dried oregano. Yan. Eat well. Thank you. Right choice, yeah. Gusto ko pa lagyan lagyan pa natin yogurt. Konti pa. Oh my gosh. Yung batch ng yogurt ko na to, by the way, sobrang sarap. Kalasa niya yung Nestle na yogurt. Yung sobrang mild lang. Kasi yung last batch ko ng yogurt na ginawa, sobrang asim, tas mapait na. Halos mapait na yung lasa. Ito, tamang-tama. Egg sandwich. Pan, lettuce, tomato. Naku! ILY, nakagawa na ako niyan. If you guys want to check it out, nasa YT ko, in my bio, nandun yung iba kong streams na recording. Gumawa ako ng egg salad sandwich with lettuce,
tomato, cucumber, caramelized onions. Yes, mamimiminger. Ha? Ano yan? Egg salad. Ginawa ko. Sarap. Bilhin ko pinggan nyo, te. Ramen bowl to eh. Sarap. Ano ko naman. Gagawa naman tayo ng yogurt na may frozen fruits. Cheese, hindi na. Alat na. Ay, dito, kahit dito na lang pala. Ubusin ko na lang tong yogurt. Cheese, ano? Hindi ba yan plato nasa harap? Anong plato? Nasaan yung plato? Ito? Ramen bowl? Ano po yan, madam? Ano yung bastos? Ano yun? Ha? Wait lang. Egg salad na may parsley, mayo, yogurt, sibuyas. Kain tayo. Kain pa nga. Sarap! Oops. Nakita nyo may tumalsik. Yung sa cucumber, tas Japanese mayo. Magde-design tayo ng maganda. Na yogurt. Kailangan maganda. Walang ladies' choice. Walang play. Pagkain. Diba? Blueberry yan. Masarap ba talaga? Baka napilitan ka lang. Ano? Pag ako gumawa, masarap talaga yan. Hindi na kailangan Hindi na kailangan yan tanungin. Egg salad. Not egg, but salad. It's egg salad. Masarap ba talaga? Puro ka masarap, di ka na namimigay. Ay, sensya na. Wait lang. Nagde-design pa tayo ng yogurt. Mura ko lang to nabili. 69 sa Dali. Yan. Tapos, ito may nag-iisa pa ata dito eh. Oy, isang malaking strawberry. Hiwain na lang natin. Bato yung strawberry. Ayaw mahiwa. Pwede na maging chef. Yes! Personal chef ko. Marhaya. Personal chef ni Marhaya si Marhaya. Ay, shemay ka. Ang hirap naman na ito hiwain. Para sana maganda eh. Plating. Meron palang 69 sa Dali. Bakit? Ang hanap mo ba 6'7"? Ayan. Diba? Magandang strawberry na all 69. Mukhang masarap yan. Hindi lang mukhang masarap. Masarap talaga. Kasi ako gumawa. Yan na. Ay! Mali. Tada, picturean nyo na. Picture. Tapos, kain na kayo. Inhale, exhale na lang sa picture. Good eve seed. Lagyan mo ibap. Hindi na yan lalagyan ng ibap. Wait lang. Kain muna. Sarap! Sarap! Itong batch na to ng yogurt ko, hindi na kailangan lagyan ng honey. Hindi kasi siya maasim. Ano lang siya. Sobrang mild ng batch ng yogurt ko to. Hindi ko kailangan lagyan ng honey. Yung last ko, lalagyan ko lagi ng honey eh. Glue fruit salad. What the heck? Sayang di pwede mag-send ng pic sa live. Send ko rin kinakain ko. Ay guys, you can join our DC server. Pwede nyo doon i-post yung picture ng pagkain nyo. Just DM me for the link. Kaso mamaya ko pa kayo re-replyan pagkatapos ng live. Naka-gloves kasi ko eh. Harap! Kaso ang dami pa nito! Dapat pa i-report ko na to eh. Nang iinggit. Ha? Second meal ko pa lang to. Ba't may sabaw yung siopaw? Anong siopaw? Hello, Agusta. Masarap din naman to akin. Biscuit prop. Wow! Special rin pala. Ayan.
Kain na muna. Kain po, kain. Kain lang tayo. Magkikwentuhan lang tayo today. Yo, August. Lugaw po yan. Masarap! Health is wealth mantra ng mga tita. Mantra ni Naya, isa sa mga tita. Ilaut. Mas masarap ako. First bite. Sarap! Puro cucumber lang yung nalarasahan ko tsaka parsley. Nakaimbit naman yung ulam ko is pancit canton lang. Gulay ito tsaka itlog. Sarap. Mas masarap meal ko, Jean. Parang pangkambing yung course meal. Marami lang kasi parsley. Biruin nyo, payday ngayon. Tapos, ang daming tao sa SM. So, ang binili ko lang doon, parsley, tsaka yung gatas panggawa ko ng yogurt, tsaka siomai. Ano pa ba yun? Yun lang yung binili ko 3. Tapos sobrang haba ng pila. Halos 1 oras ako nakapila. Alala. Gusto ko ng parsley. Hindi ako uuwi ng luhaan. Sarap. Napipilitan lang sabihin ng masarap. Hindi, no? Sarap talaga. Parsley. Ba't mukhang sangan ng puno? Ha? Yun, ang laki. Ang laki kasi tinatamad na ako maghiwa. Dapat gumamit ka ng senior citizen. Hindi ko kasi nadala yung senior citizen ko. Wala siyang wheelchair. So, kung dadalhin ko yung senior citizen, baka ilalagay ko siya sa sako. Joke lang. Matanda ka naman. Hoy! Ako! Ikaw! Kala mo, Pido? Kala mo, Pido? Hindi kita na... Kala mo, hindi ka nahuling pumipila sa bangko na dala-dala yung senior citizen mo. Wala akong maisip na comeback. Busy kumain, sorry. Dala ng buklit. Manghiram ka kay Dark. Lola. May sumasakit na ba tuhod mo? Hindi, yung leg ko yung sumasakit. Naka-neck collar nga ako ngayon. Alam, may senior citizen ID na pala nung 1800s. Sino yung nabuhay nun? Si Mr. Fahrenheit? Parang yan din inulam mo yung nakaraan. Ito ba? Hindi kaya. Kain ng dessert. Kasabayan. Parang yan din inulam mo nung nakaraan. Emblem kanila? Anong emblem? Yeah, if you want to join our DC server, DM me for the link. Meron kaming Saturday game night and movie night. Ang movie next week ay sa Saturday ay Princess Mononoke. Tuwing 8 o'clock p.m. Gartic Phone, 8:30 p.m. Duck Knock Goose, 9:30 p.m. Movie. Ayun! Harap! Wala kasing ID nung sinaunang panahon. Emblem gamit nila. Alam yan ni Pido kasi buhay na siya nun. Siya yung tagapagpatunay, witness siya sa panahong yun. Ang hindi sumali, baliktad ang damit pagpapasok. Naalala ko yung pinsan ko, nakalimutan niya magsuot ng underwear papasok sa school. Bata pa yun. Sarap. Kain mo naman, baka mabilaukan ka kakatawa. Sarap! Sobrang sarap. Okay. Food critic. Too much info. Sorry na. Yung lasa ng parsley, matapang. Sobrang tapang. Sobrang fresh kasi. Tapos, yung texture ng pagka-pasok sa bibig mo, crunchy dahil sa sibuyas,
at saka sa cucumber. Tapos ramdam mo yung creaminess sa yogurt and mayo. And a little bit of sour, tangy taste from the yogurt and the calamansi. Tapos yung egg, hindi ko malasahan. puro veggies and fruits lang yan. Oo, may egg. Ayun na, nalasan ko yung egg. Malambot. Ayun lang. Sana all matapang. With egg. Yung balasan ng parsley. Nang alam ko lang yung green na sinisindihan. Yung kandilang green. Malambot ang egg. Malambot yung itlog na niluto ko. Ganyan ulam ng nanay at tatay mo. At dahil nagmana ka rin sa kanila, dahil nabuhay ka nung panahon nila, ganito rin ulam mo, diba, Pido? Ayun na, nalalasahan ko ng egg. That's what she said. Yoko, Jolie. Busog na ako! busog na ako! Pero ang sarap, though. Napansin nyo ba? Kinain ko lang na kinain yung parsley. Gusto ko kasi sa dulo, hindi masyado matapang yung kain ko. Diba hard-boiled? Bakit malambot? Ano ulam na egg salad with cucumber, onions, mayo, yogurt. Spaghetti inuulam mo. Ayoko nun. Gawain rin namin yun sa bayo. Carbonara inuulam. Ako hindi ko ginagawa kasi hindi ko kaya. Long time no see, Aryan. Nasaan daw? Tas texture yung describe. Hoy! By the way, yung kapag nag-evaluate ka ng food, hindi lang lasa. Texture, consistency, plating, visual appeal. Kasi syempre, pag ang pangit ng itsura, kakainin mo ba yon? So, 'di ba? Kung hindi mo kainin, hindi mo rin malalasahan. Maliban pa doon, pwede rin yung smell. By the way, meron akong trivia sa inyo, guys. Pangit ng plato mo. Maganda yan. Hindi yan plato, mangkok yan, ramen bowl. Sina-separate ko yung ham ng carbonara, tapos yun inuulam ko. Pag nag-rate ng food, kung gaano karami, kalaki, kahaba. Yes! Nalasan ko ng egg malambot. Yes! Trivia. Yung Jollibee, nag-hire sila ng isang psychologist para malaman kung ano yung taste preference ng mga Pinoy. So, ang lumabas, yung mga Pinoy, kapag naamoy pa lang nila yung pagkain, nasasarapan na sila. Nalalasahan na nila. Natatakam na sila. Kaya, ang motto ng Jollibee ay langhap sarap. At, ba't ka naiinis pag may naaamoy kang yum burger sa van? Sa bus pala. Sa bus at van. May hollow blocks kayo. Wala, itlog lang. Pwede po sweet at alat. Pag naamoy, nalalasahan na agad. Di ba, bida ang saya? Langhap sarap kasi sa pagkain. Pagkain. Amoy na amoy. Ang sarap ng Ang gusto ko tuloy ng Chicken Joy. Connected naman kasi talaga ang sense of smell sa taste. Yes, tama naman. Pero kasi yun yung ibig sabihin nun, inaral talaga nilang psychology ng Pinoy. Kaya, sobrang successful ng Jollibee. Biruin mo, yung McDo, kinalaban nila. Alam nyo ba dati, ayoko kumain ng McDo. Kasi, ang pagkakaalam ko talaga, American taste siya. Hindi siya pang Pinoy. Alam ko, nung unang beses kong makatikim ng McDo, ang alat-alat. Sabi ko, ano ba naman to? Tapos di na ako kumain ng ilang years yun, matagal. Nung nung college na ako, siya ka lang ata ako kumain ng McDo. Ang kalat, mama. Ay, sorry.
Mamaya linisin natin yan. KFC kasi alam ko, finger licking good. Yeah. Natutulog ako. Hindi. Nakain. Sarap. Short stream lang pala ngayon kasi 70% lang kanina yung ko, phone. Kaya, walang battery. Walang laro. Anong laro? Maglalaro? Ng game? Hindi, magi-story time tayo. Magbabasa ako sa inyo ng storya. Is this a cooking show? Tapos nakain ko na nga, Maasim yan? Oo, konting asim kasi may yogurt tsaka may kalamansi. Hello, Aurora. May kwento ako. Ano yun, Kad? Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Yung kwento na... Yung naging kwento na lang. Kasing asim mo, pandak. Oh, anyways. Good evening, Granny. Good evening, Hoshina. The end. Nagkwento na si Kad. Siya ang naging kwento. At oras na para sa katapusan ng kwento. Kain naman ng yogurt. Dami kong kinain, 'di ba? Naiyak ako sa kwento. Grabe, sobrang touching, 'di ba? Parang maiisip mo, gaano katagal niyang pinag-isipan yung kwentong yun para maging sobrang heartfelt at sobrang relatable. Lambot na ng strawberry. Ang sarap. Silent story. Blueberries naman. Sarap. Ito naman, peach naman. Yummy. Ang chewy nung peach, chewy. Ketchup ba yun? Anong ketchup? Walang ketchup. Payag ka, mabilis ka tumakbo kaso pala likod. Pwede naman. Ito na kwento. Ako tutula, mahabang-mahaba. Ako upo, miss ko na po. Miss ko na po yung hindi nakakamiss sa akin. Out muna ako pa yung Genshin. Enjoy! Enjoy, Genshin. So, there's a server owner who forgot to do the daily poll! What the heck? I forgot! It's okay. It's still today. Today is still daily. Hindi pa 12 a.m. Pwede pa ako gumawa ng daily poll. Maganda ka pero wala kang mukha. Bakit? Kailangan kong makakita. Kailangan kong makakain. Gusto mo makakita ng brutal? Baby, bigay mo sa akin keyboard mo. Gagawin ko alphabetical. I can see your one Mariah Crafts. Yes. Matalo ko sana sa 50-50. Hoy! Bilis na ubos. Parang tinapon lang. Sarap. Tinapon na. Hindi ko yung tinapon. Kinain ko yun. Ano yan? Saging kon. Ano to? Yogurt na may frozen blueberries and strawberries and peach. Peach. Peach yung yellow. Nasaan na yun? Hindi na makita. Fiction lang yung story na yun. Yellow. Kaboses mo si Shiori Dian. Hindi ko yung kilala. Do you have witch power? Yes. May nakalimutan nga. Nakalimutan nga ng daily poll. Meron gagawa ng daily poll maya-maya. Pagkatapos mag-end ng stream. Grabe. Autocorrect. Yellow naging help. Harap! Si Varka. Meron ba akong gusto? Wala akong gusto. Wala. Tagal ko hindi naglalaro ng Genshin. Never ako nag-pull nung nagka-fontaine. Ang last ko atang na-pull si Nahida. Binignang siya ni Maraya. Yan ba't may cucumber? Tapos na! Nakain ko na. Gumawa ko ng egg salad. May cucumber, parsley, egg,
Sibuyas, yogurt, mayo, mustard. Yan. 85 kilograms na. I'm 6'7". I'm taller than you all. I'm fit. Ako new lang ako sa Genshin. What? May new players sa Genshin? Di ba kayo na-overwhelm? Ano niluto mo? Sorry, Kiplin. I don't give it away. It's a Christmas gift for eggnogs. Ano niluto mo? Gawa ko ng egg salad. Kinain ko na, ubos na, sarap. Tapos ito naman, yogurt na may strawberry tsaka harap. Galing ko talaga. Remember me. I don't remember James. Kayo lahat? O, kinain ko lahat. Konti lang yung 2 itlog, tas kalahati ng cucumber. Tas maraming parsley. Masarap cucumber na may suka as pulutan. Talaga? Hindi ako nani. Ako yung pumunta ng Amerika, tas papadalhan kita ng Tansan. Ay, ganun ba? Tagal na. Wait lang. Kain pa tayo. Meron pa ako ditong yogurt. Ubusin ko na to. May isa pa akong ganito eh. Oo, I remember you. Last year pa yun ah. Hindi ka na nakabalik. Kain pa. Babalik ko na to sa freezer. Yung mga natin. Ano yan oh? Blueberries. Blueberries. May chismis. Di ko yun kilala. Sinasabi lang talaga ni Marhayan na masarap. Para di siya mong hinaing. Ha? Grabe naman. Sa Dali din nabili yan. Hindi! Ako gumawa nito. Gusto nyo ba i-stream ko minsan? Gagawa ko ng yogurt. Kaso yun eh. Sobrang bilis lang nun. Mga 5 minutes lang ata. Yung pag-prepare ng yogurt. Tapos, i-ferment ko na siya. Namiss kita. Ngayon lang talaga pumunta kami. Kaya hindi kita napanood. Pumunta na talaga kayo. Wow, lumpia stream. Hindi. Yogurt stream to. Naglalagay lang ko ng... Wala nang strawberry. Yan. Naglagay akong blueberry. Tapos, this one. Kung ang blueberries, ilang days fermentation? 12 hours sa ice box, sa styrofoam, kasama ng 2 ganito. 2 ganito nilalagyan ko ng kumukulong tubig. Magkapatong. Tapos lalagay ko yung milk carton kasama niya, katabi niya, sa styrofoam. 12 hours yun. Tapos after 12 hours, mamumuo, titignan mo mamuo na siya. Lalagay na sa ref. Masarap yan. Siyempre, meron ako malaking Toblerone tsaka madaming chocolate na gusto mo padala ko. Tansan! Is your mom a baker? Cause you're a cutie pie. Wow! Kung ang blueberries ay blue, ba't di red berries ang strawberry? Kasi, red rin ang cranberry at raspberry. Sa Shopee. Ice cream. Hindi. Yogurt to. Kain. Hindi na ako kakain ng dinner. Ito kasi lunch ko eh. 12 hours lang. Di ba need umasim? Naasim yun. Ang ingredients ng yogurt ay yogurt starter. Or just plain yogurt or kahit may flavor na yogurt. Basta may live culture. Live lactobacillus and something streptococcus. Tignan mo sa ingredients. Tapos, powdered milk, swak pack na Bear Brand. Tapos, milk carton ng full cream milk, 3.5% fat. Yun yung ginagamit ko. Tapos, ipaghahalo-halo ko lang yogurt starter, pati yung powdered milk, tapos konting magata sa baso. Tapos gawa ako ng imbudo. Ay, gagawa. Sa imbudo, ipapasok ko yung hinalo ko sa milk carton. Tapos sa milk carton ko mismo siya fine-ferment. Diba? Awesome, right? I'm back making a pizza. Wow! Ang naman, ang gara ng pizza.
Ba't gusto mo tansan? Ba't di gawa sa ang strawberry? O nga, no? Good question. Pwede mo yung itanong sa Miss Universe, Han Ji-han. Alam ko, sobrang sobrang importante niyan sa lipunan. Kasi, paano nga naman, bakit ganyan ang naming convention, di ba? Tell me a blue-colored fruit. Blueberry. Blueberry are purple. Pwede Yakult? Pwede naman. Kaso, yung Yakult kasi, usually, hindi maganda yung pag-handle sa kanya. So, baka patay na yung bacteria. Pag ginamit mo Yakult, bili ka na lang sa SM. Nung una kong gawa, sa Dali ako bumili ng yogurt, yung si Mori. Kaso na-panish siya. So, sabi ko, baka kasi hindi maganda yung pag-handle ng yogurt na yun. So, bumili lang ako Nestle yogurt sa SM. Tapos 2 tablespoons lang. Hello, Major. Si Ate Yogurt Art na naman. Hello. What are we doing, Mr. White? I'm eating. Pati embudo. Hindi ko gawa yung embudo. Masarap ba yan? Syempre. What's up, Kyrul? Padalhan kita tansan bed. What? Tansan bed? Ano po story time? Ayun nga pala. Oh, and the yogurt. Actually, mas maganda kung halimbawa, mga 7 batches. So, ito, yung yogurt na ginawa ko to, yung yogurt starter ko, ginamit ko yung previous yogurt batch ko. So, only yogurt. Infinite yogurt. Not ice cream. Yogurt. Hello, Gadi. Story time. Yes. Ang story natin ay pagbalik at pag-alis, kumakain ka pa rin. Ha? Busog na nga ako eh. Sakit na lang tiyan ko. Kung favorite nyo yung yogurt, tas ayaw nyong mahal. Di ba mahal yung mga yaw-yaw, ganun? Bili kayo dun sa Tian Lala. Tian Lala, dun ako nabili. Nung yogurt ice cream. 30 pesos lang. Tapos 65 pag may fruits. Ilaw-ilaw. Sorry for today at bakit kanya iniwan. Mamaya na lang mama yogurt. Boy. Sana all mahal. Kasi hindi mahal. Kung namamahalan kayo sa yogurt, tandaan mong di kanya mahal. Papakin natin yung cream cheese. Cream cheese, may cream cheese nga pala akong binili. Sabi ko, gagawin ko yun. Cream cheese na binili ko sa Dali kanina. Pero di ko na ginamit. Yogurt na lang ginamit ko. Sarap! Ang sarap talaga. Sarap talagang texture. Dab your lap. Live, love, lap. Ang kaso lang sa yogurt batch na to, nagawa ko. Ano siya? Medyo thin. Pero creamy siya, creamy. Pero thin siya. Tignan nyo. Hindi siya thick na thick. Harap? Mais con yelo? Hindi. Ano to? Yogurt. Harap! I'm so awesome. Minahal naman pero iniwan lang. Okay. BRB, lalagay ko lang sa freezer. Mango bago. Mag-story time tayo. Tapos na ako gumawa, guys, ng food story time. Lalagay ko lang to sa freezer. BRB po. Here's the cheese yuna. BRB. Tapos na po ako magluto. You guys can go if you need to go. Pero kukuha lang ako ilalagay ko lang to sa freezer. Kukuha ako ng storybook. Tapos magbabasa tayo. And then I'm gonna read donations and then end stream. BRB, behave po, behave.
Hello friends, I'm back. Hehehe, I am back. Ano po niluto niyo? Gumawa ko ng salad and yogurt. Ngayon, bagong story to. Mahaba. Hindi ko ba ito nababasa? Behave. Buti na nasa labas pa lang ako. Gumawa ako ng egg salad. Tapos na ako. Ano na? Story time na, guys. Tapos na akong magluto. Yeah. Japanese mayo. Testicular torches will what like? Tapos na agad, kakauwi ko lang. Story time. Hello back. I'm Nanashi. Hello, Nanashi. Okay. Japanese mayo po ba blurred yung name, ha? Okay. Ready, guys. Silaling at ang lakbay paaralan. Kwento ni Monsi, guhit ni Ara Villena. Wait lang, tatayo lang ako para mabigyan ko naman ng justice tong babasahin natin. Walang katulad ang paaralan namin sa Surigao del Sur. Hindi ito mararating ng bus. Maliban na lang kung kaya nitong dumaan sa ilog at bundok. Kadalasay, nasa gitna ng bukid ang paaralan namin. At may sikreto kami. Minsan, tuwing kailangan, naglalakbay ang paaralan namin. Noong unang araw ng pasok, muntik na akong mataliso dahil sa kaba. Wala akong kakilala. Wala akong kaibigan. Ngayon lang ako nakarating sa Hanayan dahil lumaki ako sa ibang baryo kasama sina nanay, tatay, at 4 kong kapatid. Para makapasok sa dati kong paaralan, kailangan kong tawirin ng maraming ilog at maraming bundok. Kaya naman nilipat ako ni tatay at nanay dito na dahil ilang ilog at bundok lang ang layo ng paaralan mula sa tahanan namin. Math ang unang klase namin. Good morning, class! Bati ng guro sa amin. Good morning, Teacher Maya! Sagot ng mga mag-aaral. Ngayong araw, may bagong mag-aaral na dadagdag sa pamilya natin. Sabik niyang sinabi. Maaari ka bang magpakilala? Tanong niya sa akin. Dumingon ng lahat sa akin, kaya namilipit ang tiyan ko. Good morning, classmates! Ako si Laleng. Nice to meet you, Laleng! Masayang bati ng mga kaklase ko. Ang aralin natin sa araw na ito ay multiplication. Kumuha kayo ng isang pirasong papel at sagutan ang seatwork na ito. Sabi ni Teacher Maya habang nagsusulat ng mga bilang sa pisara. Naku, pudpud na pala lahat ng lapis ko. Dinala namin ni nanay ang lahat ng gamit ko sa dormitoryo para hindi ko na kailangang tumawid ng ilog at bundok. Pero lumat sira-sira ang lahat ng gamit ko. Mga gula-gulanit na lapis, luray-luray na kwaderno at kulang-kulang na krayola ang kaya lang bilhin ni nanay at tatay. Ano na kaya ang sasabihin ni Teacher Maya? Ano na kayang iisipin ng mga kaklase ko? Ay naku, sinikap kong isulat ang 15 times 8 pero pudpud ng lapis ko. Tinapik ako ng katabi ko. Laleng, gusto mo bang humiram ng lapis? Hala, paano ka?
Garil ko. Huwag kang mag-alala. Meron akong extra. Nabot niya sa akin ng lapis. Isay nga pala ang pangalan ko. Laking pasasalamat ko kay Isay. Natapos kong seatwork sa takdang oras. At may bagong kaibigan pa ako. Kasaysayan ng susunod naming klase. Tinipon ni Teacher Maya sa isang maliit na silid aklatan sa bundot ng bukid. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga manobo. Sino rito ang manobo? Marami sa amin nagtaas ng kamay kasama ako. Marami pala kaming mga manobo sa klase. Ang manobo? Ang pinakamalaking pangkat etnikos sa Mindanao. Maraming mga manobo ang kabilang sa katawhang lumad. Paliwanag ni Teacher Maya. May makapagsasabi ba kung sino ang mga lumad? Itinaas ng isang bata ang kamay niya at sinabi, Tayo ay lumad, Chair! Tiboli, Subanyen, Manobo, at marami pa. Tayo ang mga lumad ng Mindanao. Very good, Pepi! Puri ni Teacher Maya. Para mas marami pa tayong matutuhan tungkol sa manobo, magbasa tayo ng aklat. Get one and pass. Sayang at walang umabot na aklat sa mesa ko. Mukhang kulang ang mga aklat. Gusto mo ba mag-share ng aklat, Laleng? Tanong ni Pepi. Pwede rin ba akong makibasa sa inyo, Pepi? Hiling ni Isay. Laking pasasalamat ko kay Pepi. Nakinig kaming tatlo kay Teacher Maya habang tinatalakay niya ang nakasulat sa aklat. Natutuhan naming ang mga manobo ay nagkalat sa Mindanao. Meron siguro akong pinsan o tiyahin sa bawat baryo. Nabanggit ding karamihan sa amin ay magsasaka. Tulad ni Tatay. Para sa huli naming klase, dinala kami ni Teacher Maya sa munting bukid. Anong gagawin natin dito, Chair? Tanong ko. Laleng, ang huling klase natin sa araw na ito ay agrikultura. Ang pinakamahalaga sa lahat dahil sa lupa galing ang kinakain natin. Magtatanim tayo ng paborito ninyong Mangga! Yaw ni na Isay at Pepi. tama. Puri ni Teacher Maya. Munggo, talong, kalabasa at okra ang ilan sa mga gulay na itinatanim ng mga lumad. Tumambad sa amin ng walong binungkal na lagay ng lupa. Sabik na sabik ako magtanim dahil ang kapatid ko lang ang pinapayagan ni Tatay na tumulong sa pagsasaka. Unang beses ko magtanim! Sa bawat lagay, magtatanim tayo ng 15 binhi ng munggo. Kung mayroon tayong walong lagay, ilang binhi ang itatanim natin? 120, Chair! Sagot ko. Napakarami naman. Saan natin kukunin ang mga binhi, Chair? Huwag kang mag-alala, Laleng. Nagdala ako ng sapat para sa lahat. Yehey! Ang bait ni Teacher Maya. Nagtulong-tulong kaming magtanim. Pagkatapos, nagpunta kami sa munting covered court.
Naglaro kami ng mataya-taya kasama ng mga mag-aaral mula sa ibang baitang. Tinuruan din kami ni Teacher Maya ng isang awit. Adoy dinit bubungan, banwat kaming wan, bing udan udanan, piggabon gabonan, tamudaa, tu hamindang, tagkas at tubagdang, hinang at umpaan, diniti bubungan. Ang ibig sabihin nun Adoy, dito tayo sa bundok ay mapayapa, umuulan ng umuulan, humahamog ng humahamog. Nagsibak kami ng kahoy, gumupit kami ng dahon, hinagan at bayuhan sa umaga. Uminda kaming lahat sa awit. Tungkol ito sa buhay ng lumad sa bundok. Umuulan lagi roon, kaya nagtipon sila ng kahoy at dahon para magtayo ng bahay. Masaya siguro sila dahil sama-sama sila. Nang sumapit ang linggo, binalikan namin ang mga tanim namin para mag-ani. Pumitas kami ni na Isay at Pepe ng maraming munggo, habang ang iba ay nag-ani ng talong, kalabasa at okra. Sama-sama kaming tumulong sa mga guro para magluto ng pinakbet. Sarap! Nang kinagabihan, pinagana ng mga guro ang generator para buksan ng mga ilaw. Natapos namin ang mga takdang aralin namin bago matulog. Mapikit ng mga mata ko nang may marinig akong kaluskos sa labas. Isay! Isay, gising! Narinig mo ba yun? Ano yun, Laleng? Wak, 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 wak! Bumangon ang buong dormitoryo. Tila may nagsisibak ng kahoy. Wak, 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 wak. Mas malakas pa sa kulog. Wak, 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 wak. Pumilipit ang tiyan ko. Mas nakakatakot pa to kesa noong unang araw ng pasukan. Shh! Laleng! Bulong ni Pepe. Mga wakwak! Amping! Ingat! Ibig sabihin ng amping. Ang ibig niyang sabihin. Lumingon ako sa paligid. Pero tila hindi takot ang mga kamag-aral ko. Mukha silang malungkot. Pumupugad minsan ng mga wakwak sa paaralan natin. Pinapalayas nila tayo sa ating mga lupain. Paliwanag ni Pepe. Manahimik na lang muna tayo. Bulong ni Isay. Walang nakatulog hanggang umaga. Paspasang pumasok si Teacher Maya sa dormitoryo. Ligtas ba kayong lahat? Teacher Maya! Tumakbo kaming lahat sa kanya para yakapin siya. Anong ginagawa ng wakwak, chair? Tanong ko. Lumabas kami para silang mababangis na halimaw. Pinunit ng mga wakwak ang mga guhit at proyekto namin sa silid-aralan. Tinupok ng mga wakwak ang mga aklat sa silid-aklatan. Ang pinakamasaklap, sinunog ng mga wakwak ang mga pananim namin. Naiiyak na ako nang niyakap ako ni Teacher Maya. Chair, sinunog ng wakwak ang paaralan natin. Saan ako mag-aaral? Ha? Walang nangyari sa paaralan natin, Laleng. Tumingin kaming lahat sa kanya. Mga silid, aralan at bukirin ang tanging sinira ng wakwak. Ngunit nandito pa rin tayo. Tayong mga guro at estudyante. Tayo! Ang paaralan.
Tama siya. Nandito pa rin kami. Pero ano nang gagawin natin ngayon, Che? Sabi ko. Magbabakwit. Magbabakwit! Sagot ni Isay at Pepi. Ngumiti si Teacher Maya. May sekreto tayo. Minsan, tuwing kailangan, naglalakbay ang paaralan natin. Sama-sama kaming nag-empake bago magbakwit. Naiwan ni Isay ang mga lapis niya sa silid-aralan kaya ipinangako kung ako naman ang magpapahiram sa kanya. Tinipon namin ni Pepe ang mga nakaligtas na aklat sa silid-aklatan. Ipinangako naming ibabahagi namin ito sa lahat. Tinulungan din naming tatlo si Teacher Maya na mangolekta ng mga binhi. Sama-sama naming tinawid ang ilog at bundok. Sinuong namin ang mga gubat ng walang takot. Tulad noong pinugaran kami ng mga wakwak, naghawak-hawak kami at umawit papunta sa bago naming tahanan. Nung makarating kami sa isang baryo, tinulungan kami ng ibang mga bata na maghanap ng mga silid para sa mga klase. Luma din pala sila! Pinakilala ako ni Isay at Pepi sa kanila. Naglakbay na rin pala si Isay at Pepi rito noong tinakot sila ng mga wakwak dati. Sama-sama naming hinawan ang isang lagay ng lupang maaari naming taniman ng mga sinagip na binhi. Teacher Maya, babalik pa ba tayo sa lupain natin? Tanong ko sa kanya. Yumukod siya at niyakap kami. Oo naman! Tulad ng mga ninuno natin, magtatanim pa tayo ng mas maraming munggo, talong, kalabasa at okra sa lupain natin para hindi na ito pugaran ng mga wakwak. Kay tapang ng lakbay paaralan namin. At dyan, nagtatapos ang kwentong Silaling at ang Lakbay Paaralan. Kwento ni Monsi at guhit ni Ara Villena. Okay, yon. Feeling ko teacher talaga ng kinder. Preschool. I was a preschool teacher. Pero ito, new book ko to. This is a book about lumad. Alam ko na kwento ko na sa inyo yon dati na yung mga paaralan ng lumad binobomba. Kaya sila nagbabakwit o naglalakbay papunta sa ibang lugar. Parang nag-evacuate. Evacuate. So, dati sa school namin, nagbakwit sila. May mga lumad na bumisita sa amin doon. At nakinig kami sa kanilang mga kwento. Yo, Justin! Nahack yung Discord mo. Ay, DC mo. Nang lagim sa server. Kapag andito ako, feeling ko magpe-preschool na rin ako. At yung wakwak ay mga sundalo. So, kung nakita niyo yung picture, 'di ba? Nung natutulog sila, pinugaran ng mga wakwak. Ito yung mga wakwak. Nasaan na yun? Ayan, oh. Yung mga wakwak, mga sundalo. Saan mo kinukuha yan, ate? Yung mga libro ko? Adarna, Tahanan, tsaka Lampara. So, ito Adarna. Adarna book to. Online ko to binili kasi nag-sale sila nung araw ng Oh my gosh! Independence Day, nung July 12.
Yan, sa lahat ng server nakita ko, hindi na ako napabalik. Ganda ng boot. Oo, ang ganda kasi tawag doon, ayun, at least ito may hindi na lang kwento siya galing sa bibig ko, 'di ba? Na binobomba yung mga paaralan nila kasi gustong kunin yung lupain ng mga lumad. Yung mga lumad ay katutubo na hindi Muslim. So, sila yung mga indigenous peoples. At yung mga indigenous peoples, meron silang karapatan galing sa law na ariin nila yung kanilang ancestral land. Ibig sabihin, wala yung titulo. Pero dahil dun na namuhay yung mga ninuno nila simula pa, bago pa tayo i-colonize ng mga Western forces, doon na sila nakatira. Yung mga katutubo. Tapos, so, dahil may mga lupain sila na sobrang, yung lupa kasi, kung titingnan nyo in like, business perspective or economics perspective, sobrang dami yung pwedeng gawin. So, ang karaniwan is development ng land. So, gagawing subdivision, gagawing business center, ganyan. So, kung makuha ng mga makakapangyarihan yung lupain nila, edi mas yayaman yun, yung mga makakapangyarihan yun. So, ano yung paraan para matulungan natin yung mga lumad? Katulad nito, sila, maraming parang nag-e-empower sa kanila na kaya nilang maging kaya nilang ma-educate sa kultura nila at sa labas. Sa labas, basta maging educated sa social issues at sa mga pangyayari. Ganun. Tapos, storytell, naging bata pa nga. Anong question mo, Kurt? Raise your hand. Grabe, na-distract ako sa Mayo. Mayo ba yun? Oo, gumawa kasi ako ng pagkain. Saglit lang. Ayun. Tapos, may strawberry pa nga, 1/4. Tapos, so, ayun. So, kung educated sila, hindi sila mabilis maloko. Hindi sila pipirma sa mga kontrata na para daw tulungan sila. Yun pala, kunwaring binibenta na pala yung lupain doon sa makakapangyarihan. Tapos, bigla na lang silang papaalisin dahil may kontrata ng ganun. So, ayun. So, kung educated sila, mulat sila sa mga nangyayari, alam nila na may paraan sila para lumaban. Kasi kung hindi nila alam yung nangyayari, kung hindi nila alam na inaabuso na pala sila nung ibang may kapangyarihan, edi silang talo. So, ayun. Kaya may mga volunteer teachers rin na nagti-teach sa lumad. And, ang sasabihin ko sa inyo, may mga naging political prisoners dahil sila ay naging volunteer teachers. Hindi ko maalala kung sino yung isang kilala na, tumakbo ata siyang senator. Pero ayun, lumad teacher. Tapos, basta ayun, pag may narinig kayo, minsan pag nasa balita, take things with a grain of salt. Baka nare-red tag pala yung binabalita. Halimbawa, yung teacher daw, sinasabi nila, ginagawa nila na nangidnap daw ng mga bata. Pero ang totoo, lumad teacher siya. Tapos, inaano sila ng mga wakwak. Tawag doon, pinupugaran, diba? Ganon. Inumunan tubig. That's the environment and people really have to adjust to accommodate those buildings. Para bang? Wala eh. Kasi dito sa Philippines, kapag may kapangyarihan ka, kaya ka nilang force out of it. Halimbawa, ito example sa mga magsasaka. Kung bakit hindi nila dinedevelop yung roads, yung kalsada para madala yung halimbawa yung mga bigas dun sa merkado. Kahit 'di ba, halimbawa, matagal na sila sa kapangyarihan.
yun pala ang ginagawa nila para ma-force yung mga farmers na mabaon sa utang sa kanila. Kasi minsan ang ginagawa ng farmers actually, binibenta nila ng sobrang mura yung bigas doon sa makapangyarihan. Kasi yun, bibilihin nila yun ng bultuhan. Tapos sobrang mura nila ibibenta. Kasi may utang sila sa kanila. Yung utang nila na yun yung inutang nila yung yung mga binhi. Tapos yung fertilizer, ganun. Tapos doon rin sa makapangyarihan yung bigas. So, tas ibebenta ng mahal. So, sino yung kumita? Baon sa utang yung farmers, tapos yung kumita yung yung mga makapangyarihan. So, ganun yung nangyayari sa ating lipunan. Kaya, take things with a grain of salt. Maraming pinaglaban ng ating mga ancestors para makamtan ang freedom na natatamo natin. Kaya kailangan nating pahalagahan at ang pwede nating gawin is maging mulat sa kung ano yung nangyayari para ma-pay forward yung ginawa sa atin ng ancestors natin. Sa ibang bansa, pinaprioritize yung farmers. Tapos dito parang sila pa yung mababa. Tama, di ba? Alam nyo ba, dati, walang yung Philippines yung nagturo sa Thailand tsaka Vietnam magsaka. Ngayon, ano nangyari? Ini-import natin yung bigas galing sa Thailand at Vietnam. Like, what the heck? Ano nangyari? Hindi nila pinaprioritize yung talaga, yung nangangailangan. Ganon. So, kita nyo, nakikita natin yung mga pangyayari. Anyways, ayun, so exporter dati ang Pilipinas. Yeah. Diba? Okay, I'm gonna read donations and we're gonna end stream. Pero ayun, ako ay biniyayaan dahil sa aking college, ako ay namulat. Kaya inaano ko, I'm paying things forward para ipaalam sa inyo ang mga nangyayari. Maging aware. Na-export din ng Pinas ngayon ng Taolo. Phil sent Rose. Thanks so much, Phil. Dark sent heart me. Thanks so much, Dark. Ronnie sent heart me. Thanks so much, Ronnie. Sid sent heart me. Thanks so much, Sid. August sent heart me. August sent go popular. Thanks so much, August. Ace Hopad sent heart me. Thanks so much, Ace. Mr. Fahrenheit sent heart me. Thanks so much, Mr. Fahrenheit. Sigawa Yuki sent heart me. Sigawa Yuki sent go popular. Thanks so much, Sigawa Yuki. Rui-chan sent heart me. Thanks so much, Rui-chan. Nabutan mo kasi dati yun. Anong naabutan ko, hoy? So, ayun. Yung tawag doon yun, nung nakipamuhay ako sa mga Aita, ayun, kinuwento nila na yung lupa, kasi 'di ba sa atin, yung alala nyo yung paganism na sinasamba ng mga ninuno natin, yung sun, yung moon, yung trees, yung nature. Sa kanila parang sacred, sobrang ng lupa, sobrang importante. Doon nanggagaling yung pagkain nila, yung shelter nila, yung peace, ano pa ba, pananamit. So, ayun, sobrang importante sa kanilang lupa. Tapos, malaking parte yun ng kultura nila. Kaya kita nyo dito sa, sa story na to. Kasama sa school ng mga lumad yung agrikultura. Kasi, importante yun sa kanila. So, ganun dapat yung actually, ganun rin dapat ang education system. Yung relevant sa atin, yung pinag-aaralan natin. Hindi English only. Oh my gosh, hindi ako magrarant. Pero naalala ko, nagkaroon ng debate dati na tanggalin lahat ng Filipino subjects sa college. Parang, na para bang hindi tayo Pinoy. Ayun, so, ayun. Hello Filipinos. Nung unang panahon. Ayun. So, susunod, pwede rin ako mag-talk about K-12. O, diba? Ano ba ang tunay na motibo ng K-12? Bakit nagkaroon ng K-12?
Anyways, colonization had a huge impact on people's beliefs. Yeah. Ayun! Nabasa ko na ba to? Leonard Sandhart me. Thanks so much, Leonard. Yay! Tapos sa siopaw. Naggagawa na ako ng egg salad tsaka kumain na rin ako sobrang dami yogurt. Nakatayo na nga ako kasi busog na busog ako. At maganda yung story natin. Itinatampok ang Batang Katutubo, serye pala to. Meron pa palang ibang ganito. Wait lang, basahin natin yung ng illustrador. Nagcha-champion daw siya sa Pokemon League. Ay, gusto niya maging champion daw sa Pokemon League. Kaso mapanganib daw, kaya tapos na lang daw siya sa komparatibong panitikan. Ay, nagtuturo siya sa Bakwit School para sa mga kabataang lumad na lumalaban para sa kanilang karapatan sa edukasyon. Ayun rin pala. Kaya may Bakwit School kasi wala silang schools doon sa yung mga katutubo. 'Di ba? Parang, ha? Hindi ba sila Pilipino? Bakit walang school sa kanila? Hindi pina-prioritize yung school. So, 'di ba? Kaya maraming volunteer teachers. Actually, ako ko yun, dati pangarap ko yun maging Kaso ngayon sa iba ko na lang inaanong aking advocacy. Sa iba ko na lang i-channel. Random no ng Pokemon League. Di niya ako matatalo sa Pokemon League. Ayun! So, ayun. Anyways, so in our small actions, we have to be kailangan nating alalahanin ang kalayaan na ibinigay sa atin ng ating mga ancestors. Anyways, yay! I'm gonna end stream na. Ang haba naman pinagsasabi ko. Magkano tuition fee dito? What the heck? Marhaya School. What the heck? Marhaya teaches. Nice yapping. Sorry. Marhaya teaches. Oh my gosh. Wow, pwede. Mag-aano ko stream about one topic. Tapos I'm just gonna talk about it. Joke lang. Ay, wait lang. Gusto ko palang i-announce. Ay, hindi naman. Hindi to importante, ha? About BL. Ito. May isa akong BL na binabasa. At Pinoy BL siya. At sobrang ganda. Ang title niya ay, Hey, This Guy's in Love With You. About academic rival sila. So, sobrang cute kasi sobrang nostalgic. Parang nasa high school ka ulit. Kaso, hindi pa siya, konti pa lang yung chapter. So, sana maabutan ko yung na matapos. Di toxic. Hindi yung toxic, sobrang ganda kasi merong isang chapter doon, ino-honor lang yung previous relationship nung isang character. Tapos parang, what the heck? Kung hindi ganito yung title at hindi ganito yung akalain mo siyang boy-girl romance BLM. What? You are muted. What? Ulit title? Hey, This Guy's in Love With You. Wait lang. Meron siya sa TikTok na dito na mga short videos. Pajama Kids. Yung Pajama Kids. Yan. Check out nyo siya. Ay, hindi pwede. Ano ba yan? Basta, nandito siya sa TikTok. Tapos, so, Pajama Kids yung pangalan ng author. Oo, nasa webtoon. Sobrang cute. Grabe! Para akong mamamatay sa nostalgia. Kasi, galing rin ako sa public high school This Guy's in Love With You. Walang pare. Kasi baka ma-copyright ata siya. You saw that? Ayun. One look and then yung iba na. So, ayun. Yes. It's super cute. Ayun lang. I love it so much. Kasi ko public high school. Public high school rin. Ako ay science high school. Wow, science.
Same vibes na art style ni Cheesy Arts. Hindi ko kilala si Cheesy. Pero ayun. So nararamdaman ko yun yung nando yung lower section and star section. Ang cute, ang cute, ang cute, ang cute! Sana, ano yung Science High School? Hindi, Science High School is, yung Science High School, kaiba siya sa normal high school. Kasi, yung normal high school, half day lang. Kami, full day. 7 to 5 p.m. high school. 2 math, 2 science, tapos may research na subject. So, yes, every day. Ganun yung pag science high school. Ganun yung studies. Tapos, pang matalino lang. Ha? May entrance exam. 7 to 5 rin kami nun. Ha? What? Ang haba. Pero ayun. Kaya batak si Marhay. Hoy! Yan. Ayun lang. So, pwede rin ako magkwento another time nung aking mga nung sa science high school. Ha 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 ha. Anyways, thank you all so much for tuning in. And I will catch you in the next time. College life naman. Kaya ng chicks ako buong high school. Tagal kasi umuwian. Ayun. I'm gonna end stream, guys. Thank you all for tuning in. Bye-bye! Nagkwento na ako nung college life. Pero marami pa akong pwedeng ikwento sa college. Otsuhaya. Wow, ganun. Bye, guys! Bye-bye! 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 Bye-bye!